Good day mga best! Ito na naman tayo at meron na naman tayong bagong video para sa inyo. And this video is all about DIY Bindo Wi-Fi. And we're gonna be using a Wi-Fi system. Good news mga best dahil ang Bindo Wi-Fi na ito ay hindi na kailangan ng license at hindi masyadong kamahalan yung mga requirements. Ang gagamitin lang natin if you have an existing Microtech Hex. So for now, Microtech Hex yung gagamitin natin and bibili ka lang ng ESP Node MCU. Gaya nung sa akin, gumamit ako ng 8266 ESP Node MCU. So yun lang ang kailangan natin i-prepare at saka yung version ng Wi-Fi system kung ano man yung gusto mong gamitin. And para sa akin, ang gagamitin ko is yung version 4.1. At saka yung gagamitin natin na portal is yung Optra version 2. Okay mga best, so if you think this video is helpful to you, so i-follow nyo lang itong step-by-step setup natin para sa ating DIY Bindo Wi-Fi. Okay now, so we will start with the interface, Ether 3 and 4. So Ether 3, hotspot. And for Ether 4 is assign natin sa AP. Yan. So next, bridge naman. We will assign a hotspot bridge. Okay. Sa ports, assign natin yung Ether 3 and 4. Okay. So we're done. Then, address list naman tayo. Gagawa tayo ng IP. So usual, gagamitin natin na IP is yung 10.0.0.1. Okay. So ayan na. So next, pool. Gagawa tayo ng hotspot pool. Depende na sa inyo kung anong pangalan nyo dyan. So para sa akin, hotspot pool. Yan. We are going to start at 10.0.0.2 to 10.0.0.254. Okay. So next, after sa pool is the DHCP server. And i-remove lang natin tong existing natin. Gawa tayo ng bago. Next. And successful. So ayan na. So i-replace lang natin, i-rename natin tong DHCP1 hotspot. And then ang address pool is i-replace natin sa ginawa nating pool. Apply, then okay. Then bisitahin natin yung pool na ginawa natin kanina guys at i-remove natin yung ginawa niya na DHCP pool. Ayan. So okay, we're done here. So right now, create lang tayo ng comment, hotspot. Okay. Then after this, pwede na tayo mag-proceed sa hotspot server. So gagawa tayo ng hotspot server natin. So press hotspot setup. Bridge hotspot. Next. None. Certificate. Next. DNS name, kayo na bala. Para sa akin, obify.net. Next. And successful. Double click lang natin to guys, server. And replace 1 sa per Mac. Yan, apply. Then dito naman sa okay na ito. Then dito sa server profile,
Double click lang natin to. Then, under sa login, click lang natin to. Mac cookie. Apply din okay. So, ayan na. So, user profiles naman. Edit lang natin tong default. Dito sa address pool. Ayan. Then, wala nang iba. Dito sa rate limit guys. Para sa akin, 3M lagay ko. 3 MB. Apply and okay. Ayan. So, later na tayo gagawa ng user during sa testing natin. So, for now, ito na muna. So, under sa files, i-remove natin itong existing natin at mag-upload tayo ng bagong files para malinis. So, ayan. So, hanapin ko lang yung Optra folder ko. Para sa akin, nasa desktop ito. Optra folder. So, gagawin natin, openan tayo ng folder. I-open natin yung folder. Then, i-drag lang natin dito sa files ng Microtech natin. Under sa flash. So, ipasok natin sa loob ng flash folder. So, ayan, uploading. Then, after nyan mga best, edit lang natin to under sa server profile. Edit natin yung server natin at hanapin natin yung HTML directory, Optra. Kasi Optra yung folder natin. So, apply din okay. So, ayan na. So, sa ngayon, i-check muna natin sa firewall kung meron na nga ba tayong masquerade para sa hotspot natin. So, ayan na nga, meron na. So, this time, open lang tayo ng browser and open tayo ng portal. But, this time mga best, parang hindi siya naglo-load. So, as you can see, hindi nag-load. So, possible na dahil i-open natin dito sa Winbox natin dahil yung UTP cable ko na LAN connected dito sa laptop natin is nakakonect sa Ether 5. So, ilipat ko na lang muna at lipat tayo dito sa Ether 3 or 4. So, ayan, na-disconnect na nga tayo at re-login tayo ulit. And as we can see mga best, andito na tayo sa Ether 4. Dito ko i-connect yung UTP natin. So, again, let's browse again. Refresh lang natin to. And ayan na nga. Ito na nga yung 1.5 portal. So, maganda, di ba? So, sa ngayon, what if try natin mag-login using manual create account. So, dito tayo sa hotspot server. Create tayo ng user. So, ito na lang, user 1. Hindi na tayo gagawa ng password. At saka yung profile, default na. So, lagay lang tayo ng limit, 2 hours. Okay? Apply okay. Then, try natin ulit mag-login. User 1. Connect. So, ayan na nga mga best. Nag-connect na. So, ang kulang na lang natin is yung multi-coin slot. So, what if gusto natin palitan tong logo natin? So, punta lang tayo dito sa Optra folder natin. Ayan. Then, under siya sa assets. And images. So, ito yun guys. Palitan lang natin to. Edit natin sa Photoshop natin. So, it is a PNG format siya. So, pagkatapos mo mag-edit dyan, save mo lang. PNG pa rin yung pag-save mo. So, PNG format. And after that, open natin ulit yung Winbox natin para pwede na natin ma-upload doon sa Winbox natin yung inedit natin na image. So, para sa akin, meron na kasi akong na-edit. So, open lang natin to na folder. Under sa assets, image folder. Yan. So, open natin ng Winbox. So, gawin natin click, then remove.
And open the folder kung saan natin na-save yung na-edit natin. Then drag sa folder image. Ayan. So, na-upload na nga. So, try nga natin. I-refresh natin yung browser natin. Okay. Diba, mga best? So, ayan. So, what if ito gusto natin palitan? Then, itong footer sa baba, pwede rin palitan yan. So, what we should do, open na natin yung folder ulit ng Optra. Tapos, hanapin natin dito sa Assets, then JavaScript folder. Okay? So, sa loob nito, merong config file. So, open natin yan. Meron akong Sublime text dito. Ito yung ginagamit ko pang edit. So, first, dito sa taas, ang setting nito is para sa multi-window. So, set lang natin into false kasi hindi naman tayo nag-multi-window. So, for now. So, 0 lang lagay natin dito, traditional. Tapos, insert ko in directory. So, leave lang natin false. Then, ang line na to is leave lang muna natin kasi hindi pa tayo nag-multi-window. So, login option is user only. So, set into 0. Data rate, true lang. Vendor IP address. So, since wala pa tayong ESP, Node MCU, coin slot. So, yun na lang muna ang ginawa natin na address yung input natin. Kasi wala pa tayong IP address para sa Node MCU. So, charging, disabled. So, false lang. E-load, false. Post time, true. Member login, true. So, makikita natin yan dito guys sa portal natin. So, post muna natin. So, ito na yung push button ng post. Tsaka yung member button. So, ayan. So, ito na yun, yung mga buttons natin. So, true lang. Then, extend time button, true. And disable voucher input, false. So, ang extend button, makikita natin dito. So, try natin connect ulit. And ito na yung extend button. Okay, so disabled voucher input, false lang. And yung portal name, ito na yun guys. So, kayo na bahala magpalit dyan. So, dito mo yan makikita sa portal natin. At saka sa footers naman, doon rin natin pwede ma-adjust. So, ito yun, footer. So, kayo na bahala kung anong isulat nyo dyan. At ang line na ito is para sa multi-window. So, leave lang natin na ganyan. So, hindi pa naman tayo nag-multi-window. So, send receipt. So, importante din yan. /n line na to is wag nilang i-edit. Ito lang yung may green na kulay na text. And ang Telegram na to, script, is leave lang natin na ganyan. False muna. Sa next video na lang natin yan. So, file save na tayo. And after that, pwede na natin itong i-upload doon sa Winbox natin. So, hanapin na natin yung JavaScript folder. Then, remove the config file. Remove. And drag natin yung bago natin na set. Ayan. So, ayan na. So, balik sa browser, refresh. And yan na yung bago nating setup. Okay. So, ang line na to guys, is doon mo makikita sa JavaScript folder pa rin, but under sa core.js. So, be careful lang guys sa pag-edit dito kasi baka meron kayong mga extra script na ma-delete nyo at hindi na siya mag-work as normal. So, click mo lang yung find, then type mo yung word na gusto mong palitan, and mag-automatic i-search na yun. Like for example, ito, OnePi system. So, OnePi. So, see? So, i-highlight niya yun sa taas. So, yun na yung papalitan mo.
Huwag mo na yung isama yung iba na baka ma-delete mo. So, Wi-Fi system 4.0. So, yan lang papalitan mo. So, gaya nito sa Optra. So, type natin Optra. Ayan. So, yun yun na-highlight. Ayan. So, pagkatapos nyan, pwede na natin i-save kung napalitan nyo na. Then, same process pa rin. Ilagay natin doon sa Winbox natin under sa JavaScript folder. So, ngayon, Wi-Fi rates natin is blank pa. Kasi wala pa tayong ESP 8266 na device. So, ayan, sa makikita nyo, error pa siya. So, kailangan nating bumili ng ESP Node MCU para pwede nang maghulog yung client natin. Pwede na sila makahulog. So, para sa next video natin guys, yung gagawin natin na setup is yung wireless lang muna. So, under sa github.com by Ivan Ilayan, meron pang mga additional scripts dito na input natin doon sa Microtech natin para completely mag-work yung wireless base natin na coin slot. So, dapat mayroon kayong multi-coin slot at saka ESP32 8266 yung version na gagamitin natin para mag-work ang insert coin at saka Wi-Fi rates. Okay, so for now mga best, hanggang dito na lang muna tayo, at sa susunod na video natin is gagawin na natin yung step by step configuration setup para sa Node MCU natin. At ihandaan nyo na lang yung multi-coin slot nyo at saka Node MCU. Sana ang video ito ay nakatulong sa inyo mga best, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe, and see you next time.